Isang mabiyaya at mapagpalang gabi muli sa inyong lahat, aking mga minamahal na kapatid ko kay Kristo. Ngayong gabi, April 24, 2022, tayo muli ay nasa gabi ng pagninilay ng mabuting balita na hatid sa atin ng Diyos. Kaya aking inaanyayahan na samahan ako sa gabing ito na magnilay ng mabuting balita na handog sa atin ng Diyos na sa ating nagmamahal. At bago tayo dumako sa ating maikling pagninilay, ako'y inyong samahan muna sa isang maikling panalangin. Alalahanin natin na tayo nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Diyos na buhay at banal at makapangyarihan sa lahat, sa gabi ito kami nagpupulit sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Luwalhatiin at dakilain ng iyong banal na pangalan, O Diyos. Sambahin ka, O Panginoon. Ang aming papuri, ang aming papuri ay handog namin sa iyo. Ang mataas na karangalan ay inihahandog namin sa iyo, Diyos. Sa gabing ito ay kami buong kababaang loob taos pusong humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Lubos po kami nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkakamaling nagawa sa iyo at laban sa aming kapwa. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming makasalanang nagawa, sa mga salitang walang kabuluhan na nasambit namin. O Diyos, linisin mo po, Panginoon, ang aming maraming pagkatao, nang sa gayon kami maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Aming Panginoon, marami pong salamat sa iyong kagandahang loob. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong katapatan sa amin. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa lahat ng mga bagay na iyong pinagkaloob sa amin, lalo't higit sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. O Diyos, sa gabing ito, aming dalangin. Ikaw ang siyang makita at marinig. Salita mo, Panginoon, siya marinig na sinumabot ng mabuting balita. Pagpalain mo, Panginoon, ang mabuting balita ng ating hatid upang sinumang makarinig ng iyong salita, Panginoon, ay makalaya sa kaguluhan, makalaya sa karamdaman, at magkaroon ng pagbabagong ganap ang takbo ng kanilang buhay. Ngayon din ang mga may sakit at karamdaman sa bisa ng iyong banal na pangalang Jesus at sa bisa at kapangyarihan ng iyong salita ay lalaya sa anumang uri ng sakit na sa kanila ay nagpapahirap. Maging ang mga pangarap at mithit dalangin ng mga kapatid kong ito ni dudulog sa iyo, Panginoon. Kami nakatitiyak, kami umaasa na lahat ng mga ito ay Panginoon magagawa mong ipagkaloob at tugunin sa pangalan mo, Jesus. Ito ang aming panalangin sa ilamang Jesus, kay sana panalangin ng mahal Birheng Maria, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. At ngayon, ako inyong samahan sa pagtunghay ng mabuting balitang ating pagninilayan para sa gabing ito. Ang ating mabuting balitang pagninilayan na hahanguin natin sa aklat sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 12, talata 22 hanggang 31. Kung kayo may Biblia, pwede niyo kong samahan sa pagtunghay. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Isipin na lang ninyo ang mga uwak, hindi sila nag-ahasik ni nag-aaniman. Wala silang bangan ni kamalig, gayon may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi nga ninyo magawa ang gayong kalit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon ay kinabukas ay ginagatong sa kalan ay dinaramtam ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya.
Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at inumin, sapagkat ang mga bagay nito ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya higit sa lahat, pag sumakita ninyong paghariang kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo. Mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Tayo umawit minsan pa ng isang makalangit na awitin. Together, let us sing this song. Blessed be the Lord God Almighty. Samahan niyo ko. God Almighty, who was, who is, and is to come. Father in heaven, I will love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our presence. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, I will love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forevermore, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty. Ang papuri ay handog natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, tayo ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Bagamat marami tayong kahinaan, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na sa panahon na tayo nahihirapan,
nag-iisa at nawawalan na tayo ng pag-asa, nandiyan ang Diyos para tayo palakasing muli, pasiglahing muli ang ating pananampalataya, at pagkalooban ng pag-asa ang ating kaloobang nanghihina na. Sa gabing ito, ating pagninilayan ang isang paksa na kaugnay o ito'y din mensahe ng ipinagdiriwang ng ating simbahan ngayong linggo. We are on the second Sunday of Easter. Nasa ikalawang linggo tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ngayon, ang ating pinagdiriwang ngayon, tinatawag natin na Divine Mercy Sunday. Sabihin nyo nga, Divine Mercy. Ang ating pagninilayan sa gabing ito ang paksang ito. The manifestation of God's divine grace, divine mercy, and divine love to us. Ang pagpapahayag ng banal na pag-ibig ng Diyos, banal na awa ng Diyos, at banal na grasya ng Diyos para sa atin. Paano nga ba ito nahahayag sa bawat isa sa atin? Paano nga ba natin mararanasan at paano nga kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin? Patuloy na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng tao, anuman ang kanyang posisyon sa lipunang ito, anuman ang kanyang katayuan, anuman ang kanyang nakaraan, anuman ang kanyang pagkakakilanlan, patuloy pa rin sa kanya ipinararanas ng Diyos ang kanyang kagandahang loob. But we fail to see the goodness of God. Nabigo ang tao, nabigo tayong makita ang kagandahang loob ng Diyos. Mas tinignan natin ang mga masamang nangyayari sa ating buhay. Mas tinignan natin ang mga hindi magagandang nangyayari sa ating buhay, ang mga nawala sa atin, ang mga nakalulungkot na pangyayari sa atin, ang mga trahedyang ating nararanasan sa buhay na ito, ang mga magugulong pangyayari na ating nararanasan, yun ang ating tinitignan. Kaya sa halip na tumatag ang ating kalooban, humihina ang ating loob at dumarating na sa punto at pagkakataon na magbalak ng magpakamatay. Subalit sa gabi ito, ipapaalala sa atin na mabuting balita kung gaano kabuti ang Diyos sa atin, kung gaano kaganda ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin, na anuman ang ating pagkatao, anuman ang ating nakaraan, anuman ang ating nakalipas, anuman ang ating kalagayan, na sandaling tayo manalig sa Diyos na ito, at sa sandaling tayo humingi sa kanyang tulong na may buong pagtitiwala, makakaasa ka kapatid, ang lahat ng sa buhay mo ay magbabagong ganap. Amen. God's divine mercy is manifested by making a way where there seems to be no way. Nahahayag ang kapangyarihan, ang banal at dakilang awa ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pagkakataon na ang Diyos ay gumagawa ng paraan sa mga panahon hindi na natin alam ang ating gagawin. Madalas ang isang tao sumuko at panghinaan ng loob, mawala ang lakas ng kanyang kalooban kapag siya ay nalilito na at hindi na niya alam ang kanyang gagawin dahil sa dami at bigat ng kanyang suliranin na kinahaharap sa mundong ito. Subalit ito ang katotohanan. Dahil mahal ng Diyos ang tao, kahit ang tao ay nagkulang at nagkamali, handa ang Diyos na tulungan ang taong ito sa sandaling sa kanya ito'y humingi ng tulong at magpakumbaba. Sa mga pagkakataon na hindi na natin alam ang ating gagawin, may Diyos tayong maaasahan natin ang kanyang dakilang tulong at siya ang gagawa ng paraan sa mga bagay na hindi natin makakaya at hindi natin alam ang lunas. Sabihin mo nga kapatid, I believe that God will make a way. Gagawa ng paraan si Jesus sa buhay mo kapatid. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang panghinaan ng loob.
Magtiwala ka sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ano man ang bigat ng suliranin na iyong kinaharap sa mga panahong ito, magtiwala ka na ang lahat ng iyan ay matatapos. Kung hindi mo man alam kung ano ang dapat mong gawin at anong pasya ang iyong dapat piliin, kapatid, magtiwala ka sa Diyos. At ang Diyos na ito na iyong pinagkakatiwala ng lubusan, ang siyang magagawa ng paraan sa panahon na tayo'y wala nang nalalaman, sa mga panahon na tayo pinanghihinaan, sa panahon na tayo napupuno ng takot, at sa panahon na wawala na tayo ng pag-asa. Kapatid, may Jesus ka. May Diyos kang gagawa ng paraan sa buhay mo. Isaiah chapter 44 verse 2 to 4. This is what God said, and this is a promise of God to us. You listen to this. Ikaw na may magulong isipan at hindi mapayapang kalooban sa ilang gabi, pakinggan mo itong mabuti, kapatid. Akong si Yahweh, wika ng Diyos, ang sa inyo ay lumalang. Mula ng isilang ka, ikaw aking tinutulungan. Huwag kang matakot, ikaw ang aking hinirang. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain. Sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluyin. Ang Espiritu'y ibubuhos sa iyong mga supling, at ang aking mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Katulad ng damong sagana sa tubig, sila ay sisibol, tulad ng halaman sa tabi ng batis na patuloy ang daloy. Anong sabi ng Diyos? Anong ibig iparating ng Diyos na mensahe sa verse na ito? Pinaalala ng Diyos na siya ang Diyos na lumalang sa atin, saan Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, saan Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa ating daigdig, nakikita man at hindi nakikita. Siya ang Diyos na nagbigay ng ating makakain, siya ang Diyos na nagbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan upang tayo mabuhay dito sa balat ng lupa. Siya ang Diyos na hindi nagbabago ang pag-ibig sa atin. Kaya naman, ano ang wika niya? Huwag tayong matakot. Wala tayong dapat ikatakot. Ikaw, kapatid, na may mabigat na problema at mabigat na suliranin, ilang gabi ka nang hindi mapayapa at hindi mo alam ang iyong gagawing hakbang, nalilito ka na dahil hindi mo alam ang solusyon sa iyong mabigat at malaking problema. Kapatid ko kay Kristo, ito ang sinabi ng Diyos. Huwag kang matakot. Sa halip na ikaw ay matakot at mabagabag at mabalisa, lakasan mo ang iloob at magtiwala ka sa Diyos na ito. Ang hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Ang hindi mo magagawa, gagawin ng Diyos. Ang mahirap para sa iyo, ang hindi mo alam kung saan masusumpungan ang lunas sa mabigat na suliranin, ay Diyos ang siyang magkakaloob sa iyo. Maniwala tayo na sa Diyos na ito, na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng lahat ng bagay, ay Diyos na may kakayanan na gumawa ng paraan sa panahon na tayo nasa matinding kagipitan. Believe that this God is able to make a way in our life. Magagawa ng Diyos nito gumawa ng paraan, gumawa ng lunas sa ating mga mabibigat na suliranin na kinahaharap sa buhay na ito. Kaya ikaw na nandiyan nakikinig, lakasan mo loob mo, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo nga, gagawa ang Diyos ng paraan sa buhay ko. Ulitin mo nga, gagawa ang Diyos ng paraan sa buhay ko. I-comment mo dyan sa comment section. Hindi mo alam kung ano ang magiging solusyon dyan sa mabigat na problema ang kinahaharap mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos at Diyos ang gagawa ng paraan. At magugulat ka na lamang kung anong pagkilos ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Maniwala ka, kapatid, that God will make a way. God will make a way.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito kami buong pusong nagtitiwala sa iyo. Batid mo po, Panginoon, ang lahat ng mga karaingan namin. Batid mo, Panginoon, lahat ng kahirapan at kabigatan na aming pinagdaraanan sa buhay nito. Kami buong pusong nagtitiwala at nananalig sa iyong kapangyarihan. Pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ang lakal ng mga mithiin at pangarap sa buhay. Lahat ng mga suliranin ay iyong Panginoon, tulungan sila makalaya. Ang mga may sakit at may karamdaman ay iyong lubosang pagalingin sa pangalan mo, Jesus. Kami po'y lubosang nagtitiwala sa iyo, sa iyong kapangyarihan, aming Panginoong Jesus. Kapatid ko kay Kristo, ikaw no dumaranas ng mabigat na problema sa mga sandaling ito, pakinggan mo itong babasahin ko. Gawa chapter 16 verse 25. Nagmaghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ng mga bilanggo. Di kaginsagin sa ilubindol na napakalakas, ano pat nayanig ang mga pundasyon ng bilangguan, pagdakay nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bilanggo. You see? Sina Pablo at Silas ay ibinilanggo. Sila ay inilagay sa isang kulungan. At hindi lamang po ito basta kulungan. Isang kulungan na hindi ka basta-basta makakatakas. Isang kulungan na mahigpit na binabantayan ng mga bantay. Sina Pablo at Silas nung sila ay nandoon sa kulungan, sa halip na maramdaman nila ay takot, sa halip na maramdaman nila ay pagkabalisa, sa halip na maramdaman nila ay panghihina ng kalooban, o kaya naman kawalan ng tiwala kay Kristo, hindi nila sinabi na pinaglingkuran kita, Kristo, tinugon ko ang iyong tawag sa akin, subalit bakit ngayon nandito ako sa kulungan? Hindi nila sinabi yun. Subalit at ang ginawa ni Pablo at Silas,
Sa halip na matakot, sa halip na mawala ng pag-asa, sa halip na panghinaan ng loob, sa halip na mabalisa, sa halip na sumimangot, ang ginawa nila ay nanalangin na may buong pagtitiwala sa Diyos at masaya pang umaawit ng papuri sa Diyos. Dahil ang kanilang pagkakakilala sa Diyos na ito ay Diyos na hindi sila magagawang pabayaan sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Kaya ano ang nangyari? Nayanig ang bilangguan, nawasak ang mga pundasyon, at ang mga tanikala nila Pablo at Silas ay nakalas, nalansag ng kusa, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Nakalaya sila mula sa pagkakatali. Ang bilangguan ay nasira ang mga rehas na bakal at malaya silang makakapaglakad. Tingnan mo ang buhay mo ngayong kapatid. Ikaw ay bilanggo sa matinding takot. Ikaw ay bilanggo sa matinding kahirapan sa buhay. Ikaw ay bilanggo sa matinding kabalisahan. Ikaw ay bilanggo sa kawalan ng pag-asa. Marami sa atin ay bilanggo sa mga bagay na negatibo. Bilanggo sa mga bagay na masasama. Bilanggo sa kasalanan. Subalit ito ang magandang balita. Sino man ang bilanggo at nabilanggot nabihag ng takot, ng kasalanan, ng karamdaman at nakahirapan, kung papaanong pinalaya ng kapangyarihan ng ating Diyos si Pablo at Silas, gayon din kapatid ang paglayang tatanggapin mo sa gabing ito. Sa bisa ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at bisa ng pananalig mo sa Diyos at bisa ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus, ikaw na nabilanggo sa matindi at malubhang karamdaman at mabigat na pagsubok, malubhang sakit at matinding karamdaman, sa oras na ito, ganap ka ng pinalalaya ng ating Panginoong Hesus sa pagkakabilanggong iyan. Ikaw na bilanggo sa kawalan ng pag-asa, bilanggo sa takot, bilanggo sa matinding kalungkutan, bilanggo sa matinding galit at sama ng loob, bilanggo sa kawalan ng pag-asa, bilanggo sa kasalanan. Sa oras na ito kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, idinideklara kong ikaw ay ganap ng malaya. For Jesus was risen for set the captives free. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay pagpapakita na ang lahat ng mga minsang nabilanggo ay mapalalaya at ganap ng napalaya ng ating Panginoong Hesus. Ang kamatayan at kahirapan sa mundong ito ay kanyang napagtagumpayan. Kaya kung ikay mananalig at magtitiwala lamang sa ating Panginoong Hesus, kapatid ko kay Kristo, ang katagumpayang natamasa ng ating Panginoong Hesus ay isa ding katagumpayan na malalasap mo sa mga oras na ito. Amen? Kaya tingnan ninyo ang nangyari kay Pablo at Silas. Ibinilanggo sila. Wala naman silang ginagawang masama kundi ang sumunod lamang sa misyon na iniatang sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Pero anong ginawa sa kanila ng mundo? Sila'y ibinilanggo ng mundo. Nananalig ka na sa Diyos, pero bakit kahirapan pa rin ang nararanasan mo? Nananalig na sa Diyos kung kailan nang nanalig sa Diyos, kung kailan nang lumakip ang pagtitiwala sa Diyos, kung kailan nang nagpatuloy nakikinig ng salita ng Diyos, doon naman iba't ibang masasakit na mga pagsubok ang iyong naranasan. Bakit nga ba? Ito ang kasagutan niya kapatid, upang patunayan ng Diyos na siya'y lubos na makapangyarihan at sa gitna ng mabigat na pagsubok na iyong pinagdaraanan, siya lamang ang makatutulong sa iyo. Amen! Amen. Sabihin mo nga, pinalaya na ako ng Diyos. Ulitin mo nga. Ikaw nalipin ng nakaraan, alipin ng galit at sama ng loob. You believe that God has set you free already. And that is the message of Easter. Setting the captives free from all kinds of slavery. Yan ang mensahe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus
Pinalalaya ang lahat ng nabilanggo sa matinding kahirapan at pagsubok, matinding pagkakasala at masamang nakaraan. Kaya sabihin mo sa gabing ito, pinalaya ka na. Kapatid, kung nasaan ka man, sino ka man, anuman ang iyong kalagayan at katayuan sa buhay na ito, maniwala kang pinalaya ka ng ganap ng ating Panginoon. Huwag kang matakot. Kahit naging magulo ang takbo ng iyong buhay sa nakaraan, ang magulong buhay na iyong naranasan ay bahagi na lamang ng iyong nakaraan at ibibigay sa iyo ng Diyos at ipagkakalob niya sa iyo ang maganda at masayang buhay na nabigo kang masumpungan sa tao, sa Diyos mo ngayon matatanggap. Amen? And second, manifestation of God's divine grace. God's divine mercy and grace and love is manifested by removing our fear. Inaalis ng kapangyarihan ng banal na awa ng Diyos, ng kanyang dakilang pag-ibig, ang takot sa ating puso. Sa halip, pinapalitan niya ito ng pag-ibig. Pag-ibig. Alam ninyo, ang taong punong-puno ng takot, nawawala din ng dahan-dahan ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Nawawala na rin ng dahan-dahan ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Nawawala na rin ang pagmamahal niya sa kanyang kapwa. No? Ang taong punong-puno ng takot, maraming kinatatakutan, sooner or later napapabayaan na rin niya kanyang sarili. No? Nagiging miserable na ang kanyang itsura. Nagiging hindi na maganda ang kanyang kalusugan dahil napuno na ng takot ang kanyang isipan. Takot na ang naghahari sa kanya. Pero ito ang magandang balita. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng bagay na iyong kinatatakutan o ang takot na naghahari sa iyong puso't isipan ay kanya nang iniaalis sa mga oras ito at pinapalitan niya ito ng lakas ng kalooban. Dahil sa dakilang pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa iyo ngayong kapatid. Amen. 1 John chapter 4 verse 18. Alam mo, nakatingin yung bata sa akin. Sabi ng bata, ang cute naman noon na nagsasalta niya, wala naman siyang kausap. No? Pero nakangiti siya, no? Anyway, alam mo ikaw, masyado kang seryoso sa buhay eh. Alam mo, huwag ka nang matakot. No? Kahit gaano kalaki ang problema mo, kapatid, mas malaki ang Diyos mo na makapangyarihan sa lahat. Amen? Do you believe in that? Maniwala ka doon. At yan ang ilagay mo sa iyong puso't isipan, yan ang ingatan mo. Na may Diyos kang makapangyarihan sa lahat na mahal ka. Ano man ang iyong pagkatao, ano man yung pagkakakilanlan, nabigo man ang tao na iparamdam sa iyo ang pagmamahal nila, o yung pagmamahal na hinahanap mo, hindi mo nalasap sa tao, sa Diyos, kapatid, araw-araw, oras-oras, kanyang ibinubuhos ang pagmamahal sa atin. Anuman ang ating nakaraan, anuman ang ating pagkatao, anuman ang ating kapintasan, mahal tayo ng Diyos. Amen? 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The man who fears is not made with perfect in love. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Yan kapatid, anong sabi? Pinapawi ng kapangyarihan ng pag-ibig o pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Ikaw na may kinatatakutan, dahil sa mabuting balita o dahil sa mabalita ng pag-ibig ng Diyos na ating tinatanggap sa gabi ito, kapatid ko kay Kristo, wala ka na ngayong kinatatakutan. Wala ka nang dapat pang ikatakot. Huwag mo nang katakutan yung mga maniningil mo ng utang. Huwag mo nang katakutan yung mabigat na problemang iyong kinahaharap. Huwag mong katakutan ng karamdaman. Huwag ka magpasindak sa paninindak ng tao.
Huwag ka magpatakot sa iyong nararamdaman, huwag kang matakot sa mga balitang iyong narinig. Kapatid, sa oras na ito, ang takot na iyong nararamdaman at nanandadaya sa iyo, kapatid, ay inaalis na ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabihin mo nga dyan sa comment section, hindi ako takot. Mula ngayon, hindi na ako takot. Sabihin mo nga, mula ngayon, hindi na ako takot. Totoo ba yan? No? Baka naman, pag naiwang ka mag-isa sa isang silid na madilim, sasabihin mo, may multo. No? Ang taong may malaking pananalig sa Diyos ay walang dapat ikatakot. Dahil alam niya, ang Diyos na kanyang pinananaligan ay tapat sa mga taong sa kanya'y nananalig. No? Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos na ito ay handang magbigay at tumulong sa mga taong may malaking pananalig sa Kanya. Kaya kapatid, ano man ang iyong kinatatakot, ano man ang iyong kinatatakutan, kapatid ko kay Kristo, sa gabing ito, napagtagumpayan mo na yan. Wala ka na ngayon dapat pang ikatakot. Taglay-taglay mo na ngayon ang lakas at tibay ng kalooban na kaloob sa iyo ng ating Panginoong Sus. Amen. Kaya ikaw kapatid, na ilang araw ng balisa at maraming kinatatakutan, lakasan mo na loob mo. Buhat ngayon, hindi ka na matatakot. Amen? Ikaw ba talaga hindi na matatakot? Huwag ka matakot. Lakasan mo loob mo. Isaiah chapter 35 verse 4. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. You see? Ano ang bilin ng Diyos? Huwag kang matakot. Ililigtas ka niya. O kaya huwag mong sabihin na, nag-iisa na lang ako. Wala nang makatutulong sa akin. Wala nang damadamay sa akin. Kapatid ko kay Kristo, may Diyos kang handa kang damayan sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay. Ang kinakailangan mo lamang ay tumawag sa Kanya, tumingin ng tulong at magtiwala ng lubusan. Sa pagkakataon na wala ka nang dumadamay sa iyo, ang Diyos siyang sasama at tatabi sa iyo at sasabihin, anak, mahal na mahal kita. Wala kang dapat ikatakot. Lucas chapter 12 verse 32. Kaya anong sabi sa Ebanghelyong ating natunghayan? Kung kayo nakinig mabuti, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. You see? Anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot. There's nothing for us to be afraid of. Wala tayong dapat katakutan. Magtiwala tayo sa Panginoong Hesus. Kapatid, ano man ang sinabi ng doktor, ano man ang sinabi ng mga tao sa iyo na kinatatakot-takutan mo, kapatid, buhat ngayon, huwag ka nang matakot at wala kang dapat ikatakot. Sa halip, ang takot ay palitan mo ng malaking pagtitiwala sa Diyos at ang pagtitiwala at pananalig na yan, kapatid, ang magiging dahilan upang magbagong ganap ang takbo ng iyong buhay na sa pamagitan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Magbabago ang buhay mo. Babaguhin ng Diyos ang iyong kalagayan. Babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Ililigtas ka niya mula sa lahat ng kahirapan. Lahat ng mga taong mahalaga sa iyo na iyong idinadaing sa Diyos ay magagawa ng tulungan ng ating Diyos. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang susukot, huwag kang panghihinaan loob. Lakasan mo ang loob, may Diyos kang nagmamahal sa iyo. In times of loneliness, there is God who loves you so much. Sa panahon ng pag-iisa, may Diyos kang natatanging nagmamahal sa iyo. Kaya ako'y naniniwala, bagamat nag-iisa ako sa dakong ito, naniniwala akong ako'y sinasamahan ng libo-libong anghel. Ang bawat isa sa atin na nakikinig ngayon sa pagdinilay, nakikiisa sa pagdinilay nito. Ang Diyos ang ating kasakasama at lahat ng ating minibitit-ibig ay magagawang ibigay ng Diyos sa atin sa mga oras na ito. Kaya huwag tayong matakot. Wala tayong dapat ikatakot. Ang takot ay palitan natin ng pagtitiwala sa Diyos. In Christ alone, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kaya kapatid ko kay Kristo, sabihin mo nga, kay Kristo lang ang tiwala ko.
Huwag kang magtiwala sa iyong sarili, huwag kayong magtiwala sa tao, kay Kristo ka lang magtiwala. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang, kay Kristo lang, iwanan ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang, kay Kristo lang, iwanan ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, is Christ alone. Kapatid, ikaw na pinanghihinaan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Lakasan mo loob mo. Hindi habang buhay, hindi habang panahon nandiyan ka sa ganyang kalagayan na hirap na hirap. Darating ang oras ng paglaya mo sa hirap ng buhay na ito. At sa halip, matatamasa mo ang masaya, payapa, at matagumpay na buhay na kaloob sa iyo ng Diyos na sa iyo'y nagmamahal. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa at huwag ka susukot, huwag kang panghinaan ng loob. Put your hope and trust to Jesus. Entrust your life to the Lord, entrust your heart to Jesus, entrust your everything to the Lord. Pagkatiwala mong lahat sa Diyos, aanhin mo ang lakas ng iyong katawan, aanhin mo ang dami ng iyong salapi, aanhin mo ang magandang katungkulan sa lipunan kung wala ka namang tiwala sa Diyos. Ang taong walang tiwala sa Diyos ay madalas na napapahamak. Bakit? Anong sabi sa Kawikaan? Kayo ay magtiwala sa Diyos. Sa Kanya nyo isangguni ang lahat ng inyong balak at Kanya kang itutumpak. Kapatid ko kay Kristo, ang taong may malaking pagtitiwala sa Diyos, gaano mang kahirap, gaano mang kabigat, gaano mang katindi ang kanyang kalagayan at gaano mang kalungkot o kasama ang mga nangyari sa kanya, dahil sa malaking pagtitiwala niya sa Diyos, ang Diyos ay tutulungan siya na magbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang mga malungkot ay papalitan ng kasiyahan ng kanyang damdamin. Ang mga nanghihinay pinagkakaloban ng bagong kalakasan. Ang mga nahihirapan ay pinalalaya sa matinding kahirapan. Ito ang pakatatandaan ninyo, mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo. Ang Diyos natin ay mapagmahal.
Ang Diyos natin ay hindi nagsasawang magmahal, hindi tulad ng tao na ibinuhos mo sa tao ang iyong pagmamahal. Kaya nung ikaw ay hindi na masuklian ng taong yan ng pagmamahal, labis ka nang nalulungkot at pinanghihinaan ng loob. Kapatid, huwag mong ibuhos sa tao ang iyong pagmamahal. Sa Diyos mo ibuhos ang iyong pagmamahal. Sa Diyos mo ibuhos ang iyong pagmamahal. Dahil hindi ka bibigoy ng Diyos sa panahon ng kayong kagipitan, sa panahon ng pag-iisa, sa panahon ng matinding kahirapan. Nariyan siya at handa kang tulungan at sa Kanya mo hingi ng tulong at ang tulong na iyong kinakailangan ay Kanyang ibibigay at darating sa iyo. Amen. Now, God's divine mercy and divine grace and divine love is manifested by healing our diseases and removing all kinds of pestilence. Nahahayag ang dakilang awa, ang banal na awa at banal na pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagpapagaling niya ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman at maging ang lahat ng mga peste at sumasalot sa ating buhay. Sa totoo lang, ang COVID-19 ay hindi naman talaga ito ang totoong salot. Ang totoong salot na sumasalot at pumipeste sa buhay ng tao ay hindi ang COVID-19, kundi ang kasalanan. Ang totoong salot na pumipeste sa buhay ng tao noon pa man, wala pa ang COVID-19, wala pa ang pandemya, ang kasalanan ang siyang nagiging ugat ng lahat ng kahirapan ng buhay ng tao sa kanyang buhay. Itong COVID-19, itong pandemyang ito ay bunga ng katigasan at kataasan ng loob ng tao. At lahat ng mga salot na dumarating sa ating buhay, yan ay bunga ng ating kasalanan. Bakit ka nagkaroon ng maraming sakit? Bakit mo iniinda ang ganyan sakit at karamdaman? Dahil nagkasala ka sa iyong katawan. Nagkasala ka sa templo ng Diyos na kanyang ipinagkatiwala sa iyo. Walang iba kundi ang iyong katawan. Inabuso mo. Kung ano-anong iyong kinakain. Kain ka ng kain ng mga matatamis. Kain ka ng kain ng sobrang alat. Kulang ka sa pahinga, inabuso mo. May bisyo ka pa. Alam mo kapatid, ikaw na naninigarilyo, ikaw na may bisyo, ikaw na alipin ng bisyo sa oras na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan at bisa ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Inuutusan ko ang bisyong sa iyo maalipin na lumayas at ikay nang ganap ng pinalalaya ng kapangyarihan ng Diyos mula sa bisyong sa iyo umaalipin. Kapatid, kung atin lamang tatalikdan ang buhay na pagkamakasalanan, lahat ng kahirapan sa ating buhay ay matatapos at magkakaroon ng hangganan. Hello? Andiyan pa ba kayo? Ito ang tatandaan ninyo. Ang banal na awa ng Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng pagliligtas niya sa atin sa lahat ng salot na sa ating buhay ay nagpapahirap. Katulad ng isang kapatid natin na nakikinig ngayon, labis ang kanyang kalungkutan dahil nasira ang kanyang pamilya. Ikaw na kapatid na nasira ang relasyon ng inyong pamilya sa isa't isa, yung salot na pumasok sa pamilya mo na siyang naging dahilan upang kayo ay magkalayo-layo at magkaroon ng hindi pagkakasunduan sa inyong pamilya sa oras na ito. Itaas mo ang iyong mga kamay at sabihin mo, ikaw na nasalot, ikaw na nagwatak-watak at nagbahabahagi sa amin, sa oras na ito, inuutusan kita na lumisan sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. Kapatid ko kay Kristo, maniwala ka, ang pamilya mong hindi nagkakasundo-sundo nung una, magugulat ka lamang isang araw,
Muling ibabalik ng Diyos ang alab ng pag-ibig sa loob ng inyong pamilya. Amen? And third, Jeremiah chapter 33 verse 6. Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and let them enjoy abundance and security. Ngunit kahahabagan ko siyang muli, hahanguin ko siya sa kahirapan, at ang Huda at Israel ay bibigyan ko ng kapayapaan at katiwasayan. Sabihin mo nga, enjoy. Ang ibig ng Diyos sa atin, tayo ay maging masaya sa buhay na ito. God wants us to be happy in this life. Kaya, nung likhain ng Diyos ang daigdig, perpekto. Andiyan ang pangangailangan ng tao, malinis na hangin, malinis na tubig, mga sariwa at mga masustansyang prutas at gulay, at mga bungang kahoy. Pero anong ginawa ng tao along the way sa mga bagay na perpektong at magandang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos? Sinira ng tao. Sinira ng tao. Dahil sa kanilang kasakiman. Dahil sa hindi marunong makontento. Kaya pag hindi tayo marunong masayahan sa ating buhay, gagawa ka ng paraan at hindi mo napapansin, yung ginagawa mo na pala ay sumisira sa buhay mo. Amen? But this is the promise of the Lord. He is still willing to bring healing to us. Sa kabila ng ating pagiging di tapat, sa kabila ng ating hindi pagiging maingat sa mga pinagkatiwala sa atin na Diyos, handa pa rin siya tayong pagalingin. Sa kabila ng ating hindi pagiging matapat sa ating Diyos na ito, handa pa rin ang Diyos na ito na pagalingin ang sinuman na sa Kanya hihingi ng tulong at tatawag sa Kanyang banal na pangalan. Amen? He is always willing to heal those who are sick and those who are suffering. Handa ang Diyos na pagalingin ang sinumang sakit at karamdaman. Handa ang Diyos na baguhin ang buhay ng isang tao. Kaya kapatid, gaano mga kadumihan naging nakaraan mo, sa Diyos ka lumapit at ang Diyos nito yayakapin ka. Hindi ka huhusgahan. Hindi ka pipintasan. Yayakapin ka. Huhugasan ka at lilinisan. At ang sasabihin, anak, kay tagal kitang hinihintay sa iyong muling pagbabalik. Sabik na sabik ang Diyos sa iyong pagbabalik, kapatid. Ikaw lang naman ang lumayo. Nagkaroon ka ng maling pag-aakala sa Diyos na ito. Ang akala mo, nung una ang Diyos na ito, dahil nagkasala ka, hindi ka na niya magagawang tanggapin. Hindi totoo yan, kapatid. Ang Diyos na ito, nag-aanyaya pa na ang lahat ng mga minsang nagsisiway at nagkasala ay sa Kanya'y magbalik loob dahil ang Diyos na ito handang patawarin ang mga sinumang sa Kanya'y humihingi ng tawad at nagbabalik loob. Hindi niya iuutos o hindi niya sasabihin na ang mga tao ay magbalik loob kung hindi niya ito patatawarin. Kaya niya winika sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng mga apostol at ng mga ngaral, ang mensaheng hindi nagbabago noon, ngayon magpakailan pa man, ang mensahe ng panawagan ng Diyos na ang tao ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Bakit? Dahil handa ang Diyos na patawarin ang taong nagkasala. Handa ang Diyos na hugasan ang tao sa kanyang pagkamakasalanan. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. That is the truth. God loves you so much. Sabihin mo nga, mahal na mahal ako ng Diyos. Lagay mo ang kamay sa tapat ng dibdib at sabihin mo, mahal na mahal ako ng Diyos. I-comment mo nga dyan sa comment section. Kaya dyan mga nagsasabing mahal na mahal kayo ng Diyos, kapatid, sa gabing ito, tagumpay ka na. You are now victorious. Amen. Nandiyan pa ba kayo? God's divine grace and divine mercy and divine love is manifested by providing
our needs. Ayan. Dahil mahal tayo ng Diyos, handa ang Diyos na ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Naniniwala ka ba doon? Ano ba ang kailangan mo? Ano bang ibig mo? Naniniwala ka ba na ang Diyos na ito ay handang ibigay ang lahat ng iyong mga pangangailangan? Iyan ang totoo, kapatid. Yan ang mabuting balita na ayaw ni Satanas na marinig mo. Ang gusto niya, ang isinisilid ng demonyo sa isipan mo ay panghihina ng loob na hindi kaya ng Diyos na ibigay ang iyong mga pangangailangan. Kapatid, kung kikristo itong katotohanan, God is willing to provide all your need. Handa ang Diyos na ibigay ang lahat ng iyong mga pangangailangan, kaya wala ka na dapat pang ikabalisa. There's no need for you to be worried. Wala ka nang dapat pang ikabahala. Ang Diyos ang magbibigay. Lucas chapter 12 verse 20. Pakinggan natin. Verse 30. Kaya't huwag kayo mabalisa sa paghahanap ng inyong kakainin at iinumin, sapagkat ang mga bagay nito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Ano ibig sabihin nito? God is aware. God knows what are the things that we are asking for. Alam ng Diyos kung ating kailangan. God knows it already. He is aware. Ang kinakailangan natin magtiwala sa Kanya. Kung alam naman pala ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa buhay nito, anong dapat natin gawin? Magtiwala sa Kanya. And magugulat ka na lang. Ang Diyos ibinibigay na sa iyo, ibinubuhos na sa iyo ang lahat ng iyong mga pangangailangan sa buhay. Amen. Awit chapter 81 verse 10. This is what the Lord said. Ako si Yahweh, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto, may pagkain na ako na handa sa iyo. You see, ang mga Israelita, bagamat sila'y matigas ang ulo, tulad natin, bagamat sila'y reklamador tulad natin, nung sila'y iligtas ng Diyos mula sa kamay ng mga Ehipsyo, hindi pinabayaan ng Diyos na si Yahweh ang mga Israelita. Nagbigay ng makakain, nagbigay ng tubig, proteksyonan ang mga Israelita mula sa mga Ehipsyo. Ibig sabihin na ito, kapatid, ang Diyos ay hindi tayo magagawang pabayaan. Amen. Awit 107 verse 9. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan, ang mga nagugutom ay binubusog sa mabubuting bagay. Amen? Anong ibig sabihin nito? Pag sabing busog, higit sa sapat ang iyong natanggap mula sa Diyos. Sabing busog, lahat na naibigay na niya. Hindi kulang. Busog na busog ka, kapatid. Because this God is a God who is more than enough. Our God is a God who is more than enough. Stripes and
Sabihin mo nga, my God is more than enough. Ang aking Diyos ay higit sa sapat. Kaya kapatid, ikaw na minsan napuno ng takot at pag-aanilangan, magtiwala ka na ang Diyos mo na ito na higit sa sapat, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng mga Israelitang nagligtas sa kanila mula sa kamay ng mga Ehipsyo, ang Diyos na hindi pinabayaan ng mga Israelitas sa kanilang paglalakbay at ipinagkaloob ang proteksyon, maging ang kanilang mga pagkain at inumin, ay ang isang Diyos din na siyang nagmamahal sa iyo at magbibigay ng iyong mga pangangailangan at magbibigay ng lunas sa iyong mga suliranin. Kaya sa gabing ito, kapatid, punuin mo ng lakas ng loob at pag-asa ang iyong puso't kalooban. Alisin mo na ang takot dahil yan ay ganap ng inalis ng Diyos sa mga oras na ito. Amen? Are you still there? And sumunod, God's divine grace and divine mercies manifested by turning a sinner to a righteous man. Ang banal na awa at habag ng Diyos ay nakikita at kumikilos sa pamagitan ng gawing matuwid ang isang taong minsang namuhay na makasalanan. Amen? Bagamat sa ating buhay, hindi buong panahon tayo ay nabuhay na mabuti. Aminin natin ang totoo. Ako umaamin. Marami tayong naging kahinaan sa buhay na ito. Marami tayong mga downfalls or shortcomings kung tawagin. But despite of those things, despite of our downfalls and shortcomings, because of God's divine mercy and divine grace and divine love, He is always willing to turn a sinner to a righteous man. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, nagagawa ng Diyos o magagawa ng Diyos at nagawa ng Diyos na gawing matuwid ang isang taong minsang naging makasalanan. Amen. Kaya kapatid, huwag mo sasabihin, napakadami kong kasalanan, brother. Naging babae akong marami. Naging lalaki akong marami. Ako'y nalulong sa masamang bisyo. Marami akong ginawang pagkakamali laban sa aking kapwa. Marami akong ginawang kasalanan laban sa aking Diyos. Marami akong ginawang kasalanan sa aking magulang, sa aking kapatid. Kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag mong hayaan ikulong huwag mong hayaan ikulong ka ng kawalan ng pag-asa sa ganyang pag-iisip. Ito ang mabuting balita. Kahit kriminal, kahit maruming, kahit makasalanan, magagawa ng Diyos gawing kaibig-ibig, gawing matuwid. Kaya kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Huwag mong sabihin, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong Kanyang nilikha. Siyang Diyos na lumalang sa atin at nagbigay ng buhay dahil siya ang naglumikha sa atin. Because of that reason, because of that, we are God's masterpiece. Mahalaga tayo sa Kanya. Dahil tayong Kanyang natatanging likha, ang Kanyang mga natatanging likha ay Kanyang labis na pinahahalagahan. Amen? Lucas chapter 23 verse 29. Ito, ang tagpong ito ay nasaksihan natin noong mga nakaraang linggo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo yung sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya.
Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawang masama. At sinabi sa kanya ni Jesus, sinabi niya kay Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang taong tinatawag ding repentant Demas, naging santo. Si Demas ay isang magnanakaw talaga. He is a convicted criminal. Talagang nagkasala sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Kaya nasabi niyang siya'y nararapat lamang na maparusahan doon dahil alam niyang at aminado siyang talagay siya'y nakagawa ng pagkakasala. Pero nakita ng Diyos ang puso ni Demas na naghahangad magbalik loob, na talagang nagsisisi sa kanyang mga nagawang pagkakasala at kinikilala niya ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya naman ng kanyang wikain sa ating Panginoong Hesus na, Panginoon, isama mo din ako sa iyong paraiso. Ano ang sabi ng Panginoon? Ngayon di isasama kita sa paraiso. Isang magnanakaw, isang kriminal, isang masamang tao, isang convicted criminal, isinama ng Diyos ng Panginoong Hesus sa kanyang paraiso. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos natin, ang Panginoong Hesus, alang-alang sa matinding pagmamahal niya sa atin, handa niya tayong iligtas, handa niya tayong tulungan, handa niya ipamana sa atin ang kaharian ng langit, handa niya tayong isama sa kanyang paraiso. Dahil ikaw at ako ay mahal niya. Despite of our sinful ways in the past, sa kabila ng ating mga matitinding kasalanan na nagawa sa nakaraan, sa sandaling tayo magsisi ng taimtim at lubusan, magagawa tayong patawarin ng Panginoon Diyos. Magagawa tayong patawarin ng Diyos sa ating mga pagkakasala. At sa sandaling matanggap natin ang kapatawarang ito, magbabagong ganap ang takbo ng ating buhay mula sa buhay na punong-puno ng kabigatan, kalungkutan at kahirapan tungo sa buhay na punong-puno ng kasiyahan, kagalakan at kapayapaan. Amen. Kaya kapatid, anuman ang nakalipas mo, anuman ang nakaraan mo, anuman ang naging pagkatao mo, dahil sa kagandahang loob sa iyo ng Diyos, ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos ang maganda at masayang buhay. Amen. Hindi sinabi ng Diyos na nagkasala na ang tao, hindi na sila pwedeng magbalik loob sa akin, diretso parusa na yan. Hindi. Pwede niyang gawin yun. Pero dahil siya Diyos na may mabuting puso, Diyos ng kagandahang loob, at dahil sa kanya kagandahang loob, sa halip na kaparusahan ang tanggapin at ibigay niya sa tao, pagkakataon, pagmamahal ang kanyang ibinigay sa at pinaramdam at pinaranas upang ang mga tao minsan nagkamali ay magbalik loob at magsisi nang sa gayon kanilang ganap na matalikuran ang masamang pamumuhay. Amen? Kaya sa gabi ito, lahat kayong nabot ng pagninilay na ito, anuman ang inyong pagkatao, anuman ang inyong kalagayan sa buhay, sino makit di ko kayo kilala, di nyo ko kilala. Di mahalaga kung kilala natin ang isa't isa. Ang higit na mahalaga ay makilala natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay, na walang pinipili ang kagandahang loob ng Diyos, na kahit sino ka pa man, anuman ang nakalipas, anuman ang nakaraan, anuman ang pagkakakilanlan, anuman ang iyong pagkatao, mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen? Do you believe on that? Do you believe on that? Kapatid ko kay Kristo, ikaw na may mabigat na pagsubok, ikaw na may mahigpit na pangangailangan, ikaw na nakakaranas ng kaguluhan sa iyong buhay, sa oras na ito, kapatid, magtiwala ka sa Kanya. Ipagkatiwala mo ang buong mong pagkatao sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat sa iyo. At ang Diyos ang siyang magpapagaling sa iyo. Ang Diyos ang siyang hihipo sa iyo.
at pagagalingin ka niyang ganap. Kapatid, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sa gabi ito'y pagkakataon na ating inihala handog ang ating sarili sa Diyos. Ialay mo yung buong sarili sa Diyos. Sabihin mo, Lord, here I am. Lagay mo yung kamay sa tapat ng iyong puso. Sabihin mo, Panginoon, eto ako. Inihahandog ang aking buhay sa iyo, ang aking buong pagkatao sa iyo. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you Kapatid, sa oras na ito, ihandog mo sa Diyos ang iyong buong sarili, ang iyong buong pagkatao, ang iyong buong puso at kalooban. Ialay mo sa Kanya, kapatid. Ialay mo sa Kanya ang lahat sa iyo. Sa Kanya mo ibigay. Sa Kanya mo ipagkatiwala. Ito na ang gabi na kung saan ang bawat isa sa atin ay nararapat labang sa Kanya ay sumuko, magpakumbaba at humingi ng tawad. Kapatid, sa oras na ito, inaanyayahan ka ng Diyos na sa Kanya ay lumapit. Tulad ng alibughang anak, handa ang Diyos na ikay muling patawarin. Handa ang Diyos na iparamdam ang Kanyang dakilang pag-ibig sa iyo. Pag-ibig na nagsasabing, anak, mahal na mahal kita, akala mo lang hindi. Anak, kaya kitang patawarin. Anak, kaya kitang pagaligin. Kaya kong baguhin ang iyong buhay. Kaya kapatid, sa gabing ito, lumapit ka sa Kanya na may buong kababang loob. At sa oras na ito, muli Kanyang ibabangon mula sa matinding kahirapan. Muli Kanyang patatatagin at palalakasin mula sa matinding kalungkutan at matinding trahedyang naranasan mo sa buhay. Patatawarin Kanya
Pagagalingin ka niya. Ibibigay niya ang ganap na pagbabago ng iyong buhay. Huhugasan ka niya sa lahat ng karumihan. At lahat ng mga hindi mo kaya ay magagawa mo ngayong mapagtagumpayan na dahil sa kapangyarihan ng awa at habag ng Diyos sa atin. Sa oras na ito, inuutusan ko sa pangalan ni Jesus, sa bisa at kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, na ang lahat ng uri ng masamang espiritong nagpabigat at bumihag sa iyo, sa mga kapatid mo ito, espiritu ng karamdaman, espiritu ng kahirapan, espiritu ng bisyo, espiritu ng galit at sama na loob, inuutusan kitang lumisan sa pagkatao ng kapatid mo ito. Espiritu ng karamdaman, I am commanding you to go away and never come back. By the power of the name of Jesus. Hallelujah. Yan daruhura maseka marahanda rabasaka mahanda. Yan lalahuya rabaseka mahanda. Yan darwahura rabaseka mahanda. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa mga may sakit at karamdaman ay magaling na. Sa pangalan ni Jesus, sa mga nanghihinay tanglangin ng bagong kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, sa mga minsang nadiblad ay gayon lumalakad na sa liwanag ng ating Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga minsang pinanghinaan at nanghinang loob ay taglay ng bagong lakas ng loob na galing sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang walang kapayapaan ng buhay ngayon ay tinatanggap ang kapayapaan ng kalooban, kapayapaan ng buhay nang gagaling sa ating Panginoong Jesus. For Jesus said, peace I give you, and peace I leave you. Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, kapayapaan ang aking iniiwan sa inyo. Kapayapaan ang bigay ng Diyos sa atin. Hindi kaguluhan, hindi pagkakagwatak-watak, hindi pagkabahabahagi, kundi kapayapaan at pag-ibig. Kaya minsang pamilya na nagkawatak-watak, ang minsang relasyon nagkahiwa-hiwalay dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa oras na ito, ang espiritu ng kadiliman na siya naghihiwalay sa inyo ay aking inuutusan na lumisan sa inyong buhay at maibalik ang magandang relasyon sa inyong pamilya, ang magandang ugnayan na dating nasira. Umiral ng pag-ibig at kapatawaran, mawala na ang poot at galit na namumugad sa puso't kalooban. Sa halip, mapalitan ng pag-ibig at pagmamahal. Sa oras na ito, ang bawat isa sa atin ay ganap ng binabago ng Diyos at ganap ng ang binago ng ating Diyos. Mula sa taong balisa, lito, mahina ang loob, ngayon taglay na ang kapayapaan at kalakasan ng kalooban at katatagan. Mula sa malungkuting ngayon, isa ng masiyahin, punong-puno ng kagalakan dahil inalis na ang kalungkutan sa puso't kalooban. Ang mga pinanghinaan ay may taglay ng bagong kalakasan. Ganap na ngang tinugon ng Diyos ang lahat ng ating mga daing karaingan sa gabing ito. Sa oras na ito, kapatid ko kay Kristo, patuloy kang magtiwala sa Panginoon. Lagay mo ang kamay sa tapat ng iyong puso at sabihin mo, Panginoon, aking Diyos, ako po'y nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob sa akin. Bagamat napakarami kong kasalanan, patuloy mo pa rin ipinaparamdam sa akin ang iyong kagandahang loob. Salamat, Panginoon, sa iyong awa at habag. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kapatawaran. Salamat po sa liwanag na aking natanggap ngayon sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Panginoon,
sa iyo. O Diyos, sa oras na ito, buong puso po kong humihingi ng tawad at nagpapakumbaba sa iyo. Pinahahayag ko po ang aking pagsisisi sa lahat ng aking mga pagkakasala sa iyo, sa aking kapwa. Patawarin mo po ko, Panginoon, sa aking mga kahinaan, sa aking mga naging pagkakamali, sa aking mga naging pagkakasala. Ako po ay iyong patawarin. Ibig ko po ang bagong buhay na laan mo sa akin, na siyang tinanggap ko ngayon. Mula ngayon, akin ang ganap na tinatalikdan at iniiwan ang kasalanan at nililibot ang nakaraan. At ang akin ang hinaharap ngayon at iniingatan ang iyong pangako sa akin. Ang biyaya ng bagong buhay na kaloob mo at ipinagkaloob mo na nga sa akin sa gabing ito. Marami pong salamat, Panginoon. At sa oras na ito, akin ding ipinagkakatiwala sa iyo ang aking mga mahal sa buhay na mahalaga sa akin. Ikaw, Panginoon, kumilos at magpala sa kanila sa ngalan mo, O Jesus. Salamat sa iyong mabuting balita na pinahayag sa amin. Salamat at nasumpungan kita muli. Salamat, Panginoon. Amen. Now, let me pray for you. Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sa gabi ito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na kumilos sa amin sa oras na ito. Sa pangalan mo, Jesus, ganap na ngang magaling ang mga sinumang may sakit, maging ang may kaguluhan at kapayapaan ng po. Maging ang may kaguluhan ay tinatanggap na ngayon ang ganap na kapayapaan sa kanyang buhay. Patuloy pong ingatan at pagpalain ng mga kapatid mo ito, saan man sila magtungot, saan man sila magpunta. Lahat ng kalampas siyang gagawin, Panginoon, yung pang gabayan, nang sa gayon na hindi sila mapahamak at masaktan. Ingatan ng kalamang mahal sa buhay at lahat ng kalamang kinabubuhay. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at ilayo mo po sa lahat ng kapahamakan at maging sa pagkakasala. Gabayang lagi, hindi lamang sila at maging ang kalang mga mahal sa buhay at ang mga minamahal. Sa ngalan mo, Jesus, aming inakin ang ganap na kagaling at katagumpayan at kalahiyaan. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Muli, isang mabiyaya at papagpalang gabi sa inyong lahat at patuloy ko kayo binabati ng Happy Easter. Sabihin nyo nga, salamat sa Diyos, tagumpay na ako. Comment dyan. Kung kayo'y napospos na mensaheng ito ng mabuting balitang ating pinagnilayan mula sa Panginoon, maaari nyo iba i-share itong video ito sa mga kaibigan nyo, ibig nyo rin maabot ng pagninilay o ng mabuting balitang ating pinagnilayan. At kay aking patuloy na inaanyayahan na makiisa sa pagninilay ng mabuting balita linggo-linggo, gabay nilay every Sunday 10 p.m. dito sa Facebook page na God Loves You. No? So huwag kayong mawawala sa pagninilay ng salita ng Diyos. Gayon din naman kay aking inaanyayahan na dumalo sa gawain ng ating Panginoon kung saan man kayo nandiyan, no? Hanapin niyo ang gawain ni El Shaddai, no? Diyan sa inyong mga lugar, no? Diyan nagbubukas na po ng dahan-dahan ng ilang mga gawain natin at salamat sa Diyos, no? Talaga ang gawain ni El Shaddai ay hindi mapipigilan, no? Kaya magsipagdalo kayo, no? Kung kayo makakarating sa Ambel sa darating na Sabado, no? Mas maganda, no? Huwag tayo lamang manatili sa Zoom, no? Yan ang panawagan sa atin ng ating minamahal na servant leader, Brother Mike, no? Tayo ay magsama-sama physically sa Ambel City, no? So kaya magsama-sama tayo every Tuesday at every Saturday sa ating tipa ng pagsamba at pasasalamat sa Diyos sa dakong kanyang itinakda para sa atin, no? At
Kung kayo may mga panalangin na ibig din yung ihingi ng panalangin, no, na ibig pray over sa inyong lingkod, i-comment nyo lang dyan at aking babasahin na isa-isa yun bago ako matulog ay aking isasama sa panalangin. At ako'y may hihingin sa inyo, ako din inyong isama sa inyong panalangin. Yun lang. No? Malaking bagay na sa akin ang inyong pananalangin. No? Let's pray for each other. No? So, kaya hindi ako naglalagay ng mga stars dyan para mag-monetize dahil para sa akin libre kong tinanggap ang mabuting balita, libre kong ibabahagi sa inyong lahat nang walang hinihinging anumang kapalit. Dahil ito yung misyon. No? At mahal na mahal kayo ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, mahal na mahal niya tayong lahat at mahal na mahal ko rin kayong lahat. No? Kaya mamuli, isang mabiyaya at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. So, see you next Sunday again. At hayaan nyo kayo aking bendisyonan. Yumuko muna kayo. At sumayin nyo nawa ang lumiyoko muna kayo. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo nawa ang pagpapala at biyaya ng mabuting balitang ating tinanggap sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang bagong buhay na hatid at biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia.